Assalamualaikum and good day to each and everyone, especially to you, Ma'am Tilendo. Good day. My name is Fatmalia Esontoa, and today I will continue the discussion of Miss Mastura about the exile in the Pitan. And I'm going to discuss the part of from page 190 to 196. Now let us start. For the page 190, as physician in the Pitan. Rizal practiced medicine in the Pitan. He had many patients, but most of them were poor, so that he even gave them free medicine. Ang ibig sabihin ay nagsagawa ng panggagamot si Rizal sa dapitan. Marami siyang pasyente, ngunit karamihan sa kanila ay may hirap. Kaya binigyan ni Dr. Jose Rizal ng libreng gamot ang mga tao sa dapitan. To his friend in Hong Kong, Dr. Marquez, he wrote, "Here the people are so poor that I have even to give medicine gratis." He had, however, some rich patient who paid him handsomely for his surgical skill. Sa kanyang kaibigan sa Hong Kong, nagpadala si Dr. Jose Rizal ng kasulatan kay Dr. Marquez at sinabi niya na napakahirap ng mga tao dito sa dapitan. Kaya mayroon daw pagkakataon si Dr. Jose Rizal na makapagbigay ng libreng gamot. Gayunpaman, mayroon siyang ilang mayayamang pasyente na binayaran siya ng malaki para sa kanyang galing sa pag-opera. Yung inibayad ng mayayamang pasyente kay Dr. Jose Rizal ay yun ang kanyang ginamit sa paggasto sa panggagamot sa mga taong mahihirap sa dapitan. Noong August 1893, dumating sa dapitan ang kanyang ina at kapatid na babae na si Maria at doon sila tumira sa bahay ni Dr. Jose Rizal ng 1 taon at kalahati. Sa ikatlong pagkakataon, inoperahan ni Rizal ang mga mata ng kanyang ina. Naging matagumpay ang operasyon ngunit hindi pinansin ni Doña Teodora o ang ina ni Dr. Jose Rizal ang mga tagubili ng kanyang anak na si Rizal. Inalis niya ang mga bendahe or bandage sa kanyang mga mata kaya naging sanhi ng infeksyon at sugat sa kanyang mata. Kaya't sinabi ni Rizal sa kanyang uh, bayaw na si Hidalgo, "Now I understand very well why a physician should not treat the member of his family." Ang ibig sabihin, lubos daw na unawaan ni Dr. Jose Rizal kung bakit hindi dapat gamutin ng isang manggagamot ang mga miyembro ng kanyang pamilya. Dahil ang mismong pamilya mo ay hindi kanila pagkakatiwalaan sa iyong galing or sa iyong payo sa kanila sa panggagamot. Uh, Lumaganap ang galing ni Rizal bilang isang manggagamot, particular na bilang isang specialist sa mata. Maraming pasyente na nagmula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas mula sa Luzon, Bohol, Cebu, Panay, Negros at Mindanao at maging sa Hong Kong. Ang unang pasyente ni Dr. Jose Rizal ay isang mayamang Pilipinong pasyente na ang pangalan nito ay si Don Ignacio Tomarong. Siya ay isang bulag at siya ay ginamot ni Dr. Jose Rizal at siya ay muling nakakita uh, dahil sa panggamot ni Rizal sa pag-opera ng mata niya at lubos siyang nasiyahan sa pagpapanumbalik ng kanyang paningin. Nagbayad siya ng 18,000 kay Dr. Jose Rizal dahil sa ginawa nito sa kanya. Ang isa pang mayamang pasyente ni Dr. Jose Rizal ay isang Ingles or taga ibang bansa. Siya naman ay nagbayad ng 500 pesos kay Dr. Jose Rizal. Siya ay si Don Florencio Asgara, isang mayamang asindero ng Aklan. Siya ay gumaling din sa sakit sa mata at binayaran si Rizal ng kargamento ng asukal. Bilang isang magaling na manggagamot, si Dr. Jose Rizal binansagan o tinawag ni Dr. Bantog si Dr. Jose Rizal na physician and Rizalist. Doon ay naging interesado si Rizal sa lokal na gamot at sa panggamit ng herbal o mga halamang gamot. Pinag-aralan ni Rizal ang medicinal planta ng Pilipinas at ang kanilang curative values. Sa manghihirap na pasyente ni Rizal na hindi kayang bumili ng mga imported na gamot, iniresetahan niya ang mga lokal na halamang gamot upang sa ganun ay makatulong sa kanila iyon. Next forward is page 191 for Rizal as engineer.
Dito, Rizal held the title of Expert Surveyor Perito Argumensor, which is he obtained from the Ateneo. He supplemented his training as a surveyor by his reading of engineering books so that he came to know about engineering. Hindi lang panggagamot ang talento ni Rizal. Si Rizal ay mas dinagdagan niya ang kanyang kaalaman. Pinag-aralan nito ang tungkol sa trabaho ng engineer. Sinanay niya ang kanyang sarili bilang isang surveyor sa pamamagitan ng kanyang pagbabasa ng engineering books. Doon niya nalaman ang tungkol sa engineering sa dapitan. Doon niya gi-apply ang kanyang mga natutunan sa engineers sa pamamagitan ng paggawa ng sistema ng mga gawaing patubig. Ang kanyang dahilan bakit yun ang una nitong inimbento, ang patubig, upang makapagbigay ng malinis na tubig sa mga mamamayan na kulang sa supply ng tubig. Namangha ang mga ibang engineer kay Dr. Jose Rizal kung paano nagawa ni Rizal ng ganun na sistema ng mga gawaing patubig. Dahil wala nga siyang sapat na mga kasangkapan at kakaunting materyales at ang kanyang pananalapi ay napakalimitado nang walang anumang tulong mula sa gobyerno, ay nagtagumpay si Dr. Jose Rizal sa pagbibigay ng magandang sistema ng patubig sa dapitan. Pinuri ng isang American engineer na si G.H.F. Cameron ang tagumpay ng engineer na si Rizal. Ito ang kanyang sinabi kay Dr. Jose Rizal. Another famous and well-known water supply is that of Dapitan in Mindanao, designed and constructed by Dr. Jose Rizal during his banishment in that municipality by the Spanish authorities. Ang sabi daw, ang isa sa kilalang supply ng patubig sa Dapitan at Mindanao ay walang iba kundi si Dr. Jose Rizal. Ito ay dinisenyo at itinayo ni Dr. Jose Rizal sa panahon ng kanyang pagpapatapon sa municipality ng Spanish authorities. Ang supply na tubig ay nagmula sa isang maliit na batis sa bundok patungo sa ilog mula sa dapitan. When once considered that Dr. Jose Rizal had no explosive with which to blast the hard rocks and no resources save his own ingenuity, hindi maaaring hindi parangalan ang isang tao si Dr. Jose Rizal. Nagkaroon ng lakas ng loob at matyagang gumawa si Dr. Rizal ng aqueduct na paraan doon dumadaan ang tubig sa ilan ng knotted tiles mula sa mga ugat ng bahay na natatakpan ng konkretong gawa sa apog na sinunog mula sa sea coral. Ang haba ng aqueduct na ito ay ilang kilometros mula sa bayan at ito ay pumapasok at lumalabas sa gitna ng mga bato at dinadala sa mga gillies sa mga tubo ng kawayan na ito ay dumadaloy sa mga bato o brick spray patungo sa distribution reservoir. And next for civics project for Dapitan. Dito is pagdating ni Rizal sa Dapitan, nalungkot siya nang makita nitong marumi, gusgusin at hindi progresibo ang bayan ng Dapitan. Nagpasya siyang pagandahin ito sa abot ng kanyang mga talento na ibinigay ng Diyos sa kanya at gisingin ang kamalayan ng mga tao sa bayan ng Dapitan. Sumulat siya kay Father Pastels. Sinabi niya, gusto kong gawin ang lahat ng aking makakaya para sa bayang ito. Bukod sa pagtatayo ng kauna-unahang sistema ng tubig sa bayan, gumugol siya ng maraming buwan sa paglilinis ng mga basura sa kanal at upang maalis ang malaria na namumuo sa dapitan. Alam ni Dr. Jose Rizal, alam niya bilang isang European trained na manggagamot na ang malaria ito ay kumakalat dahil sa lamok. Ito ang dahilan ng pagkalat ng malaria sa bayan. And next forward is page 192. The 500 pesos, which is English version, paid him was used by him to equip the town with its lightning system. Mayroon
Merong nagbayad, ng ₱500 na pasyente kay Dr. Jose Rizal. Yung 500 na yun, ang 500 na ibinayad sa kanya ng kanyang pasyente na Ingles o taga-ibang bansa ay ginamit niya para mabigyan ng bayan na, mabigyan ng pailaw ang bayan ng Dapitan. Ang sistema ng papailaw ay ito ay binubuo ng mga materyales na lampara ng langis, ng niyog at ito ay itong inimbento ni Dr. Rizal ay itong nga pailaw o itong light ay inilagay ni Jose Rizal sa mga madidilim na kalye sa Dapitan. Ang electric lighting ay hindi kilala noon sa Pilipinas. Noon lamang 1894 nang makita ng Maynila ang unang mga ilaw ng kuryente, ay natuwa sila sa inimbento ni Dr. Jose Rizal sa Dapitan. Ang isa pang civic project ni Rizal ay ang pagpapaganda ng Dapitan sa tulong ng kanyang dating guro at kaibigan na si Padre Francisco Sanchez. Binago nila ang plaza ng bayan upang para mapaganda ang bayan nito. Pabiro sinabi ni Padre Francisco Sanchez kay Dr. Rizal na Sinabi niya na gagawin niya ito ng maayos upang ito ay magiging karibal sa ibang bansa. Sa harap ng simbahan, gumawa sila ni Rizal at Padre Sanchez ng malaking relief map ng Mindanao mula sa lupa, bato at damo na Pinalamutian ng mapang ito ang plaza ng bayan ng Dapitan. Rizal as educator. Mula pagkabata ay alam na ni Rizal ang halaga ng mabuting edukasyon. Sa kanyang pamamalagi sa Europe, napagmasdan niya ang mga sistema ng edukasyon ng mga modernong bansa. Siya mismo ang nagplano ng magtatag ng isang modern college sa Hong Kong para sa mga batang Pilipino upang sanayin sila sa mga makabagong pedagogical concept na noon ay hindi pa kilala sa Pilipinas. Ang kanyang pagkakatapon sa Dapitan ay nagbigay sa kanya ng pagkakataon na isabuhay ang kanyang mga ideyang pang-edukasyon. Nagtayo siya ng isang paaralan na pagkalaunan ito ay pinasukan ng isang armadong grupo ng mga piling lalaki mula sa mga kilalang pamilya ng Dapitan. Sa kanyang liham kay Blumentritt noong March 13, 1895, mayroon 16 na mag-aaral sa kanyang paaralan at ang mga mag-aaral na ito ay hindi nagbabayad ng anumang martikula sa halip na singilin sila ng tuition fee ay pinagtrabaho sila sa kanyang hardin or bukid at pinapatrabaho sila bilang construction project sa komunidad. Kumbaga training na yun ni Jose Rizal sa kanyang mga mag-aaral. Tinuruan ni Rizal ang kanyang mga anak na lalaki na paano magbasa, magsulat ng mga wika, ng Spanish and English, geography, history, mathematics, industrial work, nature study, morals, and gymnastics. Sinanay niya sila kung paano mangolekta ng mga specimen ng mga halaman at hayop at paano mahalin ang trabaho at maging isang matatag o malakas na mga kalalakihan. Ang formal na klase
ay isinasagawa ni Dr. Jose Rizal mula 2 p.m. at 4 p.m. Si Rizal ang guro nila at habang si Rizal ay nagtuturo sa kanila ay siya ay nakaupo sa duyan. Habang ang mga mag-aaral ay nakaupo sa isang mahabang bangkong kawayan. Isang unang araw ay unang itinuro ni Dr. Jose Rizal ay ang Spanish na salita at ang sumunod na araw naman ay ang English words. Tulad ng nasa Ateneo, ang sinong pinakamagaling na mag-aaral ay tinatawag na emperador. Ito yung mga mayayaman na mga tao or mga anak ng mayayaman. Sila ay nakaupo sa unahan ng bangko. Kumbaga, in a proper chair sila nakaupo. At ang pinakamahirap na mga mag-aaral ay yung mga low class ay nakaupo sa mababa upuan or sila ay nakaupo sa sahig. And next is for the page 193. During recess, the pupil build fires in garden to drive away the insect, prune the fruit trees, and manure the soil. Kapag dumating na ang oras ng kanilang recess, ang mga mag-aaral ay sila ay naglilinis, sila ay nagsusunog ng mga basura sa hardin upang itaboy ang mga insekto or mga virus. Pinuputol nila ang mga puno ng prutas, nung mga prutas na hindi na kayang kainin. Yun ang kanilang pinuputol at minsan ay nag-aalaga sila ng mga hayop at ang huli ay inaalagaan nila ang lupa. Sila ay nagbubungkal ng lupa, sila ay minsan ay nagtatanim, ganun. Pagkatapos ng oras ng klase ay binibigyan ni Dr. Jose Rizal ang mga mag-aaral na magsaya or maglaro upang sa ganon ay mapalakas nila ang kanilang mga katawan. Nagkakaroon sila ng mga palarong gymnastic, boxing, wrestling, stone throwing, swimming, arnis, or yung mga katutubong fencing at ang pamamangka. Next is Hymn to the Talisay 3. Isinagawa ni Rizal ang kanyang paaralan sa kanyang tahanan sa Talisay, malapit sa dapitan, kung saan meron siyang sakahan at ospital. Ang kanyang paboritong tagpuan kasama ang kanyang mga anak ay nasa ilalim ng puno ng talisay. Pagkatapos ay pinangalanan ang lugar na yon bilang parangal sa punong ng talisay. Sumulat siya ng isang tula na pinamagatang Himno at Talisay para kantahin at ito ay ginawang kanta ng mga kanyang mga aaral. Hymn to the Talisay 3. Ito ang ibig sabihin ng poem na ginawa ni Rizal na ginawang kanta ng kanyang mga mag-aaral. Gi-translate ko siya in Tagalog para mas maintindihan nyo. Ito na. Sa dapitan, ang mabuhanging dalampasigan at mga batong nakataas sa taluktok ng bundok, bumuo ng iyong luklukan o kanlungan pinagpala na aming nalalaman mula sa pagkabata. Sa iyong mga lambak na pinalamutian ng mga bulaklak at ang iyong mabungang madahong dilim, ang aming mga kapangyarihan sa pag-iisip ay nagagawa at kaluluwa na may katawan ay lumalaki. Tayo'y mga kabataan na hindi nagtagal sa lupa, ngunit ang ating mga kaluluwa ay malaya sa kalungkutan. Kalmado, malalakas na lalaki tayo bukas na makakapag-ingat sa karapatan ng ating mga pamilya. Mga batang tayo'y walang makatatakot. Kulog man, alon o ulan, mabilis ang bisig, matahimik sa pangalip, ipaglalaban ba natin na kahit si Santanas ay makakaimbento ng buhay o kamatayan. Dapat nating harapin ang bawat isa.
Talisayans, tawag sa amin ng mga tao, makapangyarihang kaluluwa sa katawan, maliit o dapitan, distrito lahat walang talisay tulad nitong towers, walang makakapantay sa ating reservoir, sa ating lakas, ang aming diving pool ay malalim sa dagat, walang sagwan na bangka ang mundo sa paligid, para sa isang sandali ay maaaring makalampas sa atin. Eksaktong pinag-aaralan namin ang mga hagham, ang kasaysayan ng ating inang bayan, 3 wika o 4 na utos, pagsamahin ang pananampalataya at katwiran. Ang aming mga kamay ay maaaring pamahalaan sa isang pagkakataon. Ang layag ay gumaganang pala at panulat. Ang maso ay maul para sa mga lalaking mga kasama, at ang baril at espada. Mabuhay, mabuhay o madahong talisay. Ang aming mga tinig ay umaawit ng papuri sa iyo sa koro. Maliwanag na bituin at mahalagang yaman para sa amin. Ang karunungan ng ating pagkabata at ang balsamo nito sa mga laban na naghihintay para sa bawat tao. Sa kalungkutan at kahirapan ay iyong alaala isang halindog at sa libingan ang pangalan ang kalmado. Ang chorus nito, mabuhay o talisay, matatag at hindi napapagod, kailanman naghahangad. Magara ang iyong lakad bagay saan man sa dagat, lupa at himpapawid, ikaw ay mangibabaw. Yun ang ibig sabihin na ginawang poem ni Rizal sa Himno A Talisay Free. And next forward for the page 194, Contribution in Science. Natagpuan ni Rizal ang Mindanao na isang mayamang virgin field para sa pangongolekta ng mga specimen. Sa kanyang baroto o sinamahan ng mga mag-aaral siya at ginalugad nila ang mga gubat at dalampasigan. Naghahanap sila ng mga specimen ng mga insekto, shell at halaman. Ipinadala nila ang mga specimen na ito sa mga museum na Europe, lalo sa Dres Museum, bilang pagbabayad para sa mga mahalagang specimen na ito. Pinadalhan siya ng mga scientific Europe ng mga pinadalhan siya ng mga scientificong Europeo ng mga scientificong aklat at mga instruments sa pag-oopera. For next is for the page 195. Rizal discovered some rare specimen which were named in his honor by the scientists. Natuklasan ni Rizal ang ilang mga bihirang specimen na pinangalanan sa kanya ng mga scientists. Kabilang dito ay ang Drago Rizali o isang lumilipad na dragon, Apogonia Rizali o isang maliit na salagupang, at Rhacoporus Rizali, isang bihirang palaka o kakaibang palaka. Rizal also conduct anthropological, ethnographical, archaeological, and geological and geographical studies, as revealed by his voluminous correspondence with his scientist friend in Europe. Ipinakikita ni Rizal ang kanyang napakaraming sulat sa kanyang mga kaibigan scientists sa Europe. There was no limit to his scientist versatility. And next is for the linguistic study of Rizal. A born linguistic, Rizal continued his study of language in Dapitan. He wrote a Tagalog grammar made of comparative study of the Visayan and Maya language, and studied the Bisaya or Cebuana and Subanon language. Pinagpatuloy ni Rizal ang kanyang pag-aaral ng wika sa Dapitan. Sumulat siya ng grammatical na Tagalog, gumawa ng comparative study ng mga wikang Bisaya at Malay, at nag-aaral ng mga wikang Bisaya at Cebuana at Subanon. Noong April 5, 1896, ang kanyang huling taon na pagkatapon sa Dapitan, sumulat siya kay Blumentritt. Sinabi niya, I knew already Visayan once speaking quite well. It is necessary, however, to know other dialects of the Philippines.
Sa oras na ito, si Rizal ay maaaring maging ah, isang matalino o isang pinakamahusay na tao sa mundo ah, dahil sa madami siyang alam, hindi lang sa pag-oopera, hindi lang bilang isang engineer, at bilang marami siyang alam na mga linguistic o language sa buong mundo. Isa siyang dakilang linguistic sa mundo. Alam niya ang 22 wika or language sa mundo tulad ng Tagalog, Ilocano, Bisaya, Subanon, Spanish, Latin, Greek, English, French, German, Arabic, Malayan, Hebrew, Sanskrit, Dutch, Catalan, Italian, Chinese, Japanese, Portuguese, Swedish, at Russian. And the next one is artistic works in Dapitan. Rizal continued his artistic pursuits in Dapitan. He contributed his painting skills to the Sisters of Charity who were preparing the sanctuary of the Holy Virgin and their private chapel. Ipinagpatuloy ni Rizal ang kanyang masining na gawain sa Dapitan. Ipinakita niya ang kanyang kakayahan sa pagpipinta sa Sister of Charity na isang simbahan sa Dapitan na kung saan dito naghahanda ng santuaryo na banal na birhen sa kanilang pribadong kapilya. Para sa kapakanan ng Holy Virgin, ang ulo ng imahe ng Holy Virgin ay kinuha mula sa ibang bansa at ang mga kasuotan nito ay natatakpan nito ang katawan ng imahe ng Holy Virgin, maliban lang sa paa nito. Ang kasuotan nito ay bahagi ng figura. Ang Holy Virgin, ito ay nakapatong sa isang globo na napapalibutan ng isang ahas na ang bibig ay isang mansanas. Si Dr. Jose Rizal ang gumawa or gumuhit sa kanang paa ng imahe ng Holy Virgin at sa ulo ng ahas na hugis mansanas. Ito ay disenyo din niya ang napakagandang kurtina na pininturahan ng mga langis na nakapalibot sa Holy Virgin. At hindi lang ito ang ginawa ni Rizal. Gumawa ulit si Rizal ng mga sketch ng mga tao at bagay na nakaakit sa bayan ng Dapitan. Ang halimbawa ng kanyang ginuhit ay ang tatlong bihirang uri ng buhay na hayop. Ang halimbawa ay ang dragon, ang palaka at ang salagubang na kanyang natuklasan. Nagkaroon pa siya ng another sketches tulad ng napakaraming isda na nahuli niya sa tubig na Dapitan. Isang araw noong 1894, ang ilan sa kanyang mga mag-aaral ay lihim na nagtungo sa Dapitan sakay ng isang bangka mula sa Talisay. Isang tuta ng Syria na sinubukang sundan ang mga mag-aaral at nilamon ito ng buhaya. Pinagsabihan sila ni Rizal na kung hindi nila sinuway ang kanyang payo na huwag pumunta sa bayan ng walang pahintulot niya ay hindi mamamatay ang tuta. Malaki ang kalungkutan ang nararamdaman ng ina ng aso sa pagkawala ng kanyang anak. Upang bigyan ng diin ang moral na insidente, siya ay nagmodelo ng isang batas na kumakatawan sa ina ng aso na pumatay sa buhaya. Sa pamamagitan ng paraan ng paghihiganti sa kanyang nawawalang tuta ay tinawag itong the mother revenge. For the next is for the page 196. Ang iba pang mga sculptural na gawa ni Rizal sa Dapitan ay isang bust ni Father Greco, isa sa kanyang mga professor sa Ateneo, isang estatwa na isang batang babae na tinatawag na The Dapitan One, isang wood carving ni Josephine Bracken na kanyang asawa, at isang bust ni St. Paul ay ito ay ibinigay kay Father Pastels. Rizal as a farmer. Sa Dapitan, inilaan ni Rizal ang maraming oras sa agrikultura. Bumili siya ng 16 na hektara ng lupa sa Talisay kung saan itinayo niya ang kanyang bahay, paralan at ospital. At siya ay nagtanim ng kakao, kape, tubo, niyog at mga puno ng prutas. Sumulat si Dr. Jose Rizal ng isang tula na pinamagatan ang aking lupain. Isinulat niya sa kanyang kapatid na si Trinidad. Ito ang mensahe ng tulang ito.
ay kalahating oras mula sa dagat. Ito ay napakamakatula at napakaakit-akit. Kung ikaw at ang ating mga magulang ay darating, gagawa ko ng isang malaking bahay kung saan tayong lahat ay maninirahan. Nang maglaon, nakakuha siya ng mas maraming lupain. Ay nang maglaon si Dr. Jose Rizal, nakakuha siya ng mas maraming lupain hanggang sa umabot siya sa 7 hektarya ang kabuuan pag-aari niya na naglalaman ng 16,000 na halamang abaka. Sa kanyang mga sakahan, ipinakilala ni Rizal ang mga makabagong pamamaraan ng agrikultura na kanyang naobserbahan sa Europe at Amerika. Tinulungan siya ng kanyang mga mag-aaral sa pang-araw-araw na trabaho sa bukid. Ipinuhunan niya ang kanyang kinitas bilang isang manggagamot ang 16,000 ang 16,000 na kanyang pera ay na napanalunan niya sa isang lottery ay pinipambili niya ng lupain. Hinikayat niya ang mga magsasaka na sa dapitan na iwaksi ang kanilang primitive system or makalumang moderno ng pagtatanim, kagaya ng pagbubungkas sa lupa. Gamit ang mga makabagong pamamaraan ng agrikultura, nag-import si Jose Rizal ng makinarya sa agrikultura mula sa Estados Unidos. Pinangarap ni Rizal na makapagtatag ng kolonya ng agrikultura sa sitio ng Ponot, malapit sa Sindangan Bay, kung saan maraming tubig at magagandang pasilidad ng daungan. Naniniwala siya na ang lugar na ito ay mainam para sa pagtatanim ng kakao, kape, niyog at abaka. Inimbitahan ni Dr. Jose Rizal ang kanyang mga kamag-anak at kaibigan, lalo na ang mga nasa Calamba. Pumunta sila kay Dr. Jose Rizal upang asahan ang agricultural colony. Magtatag tayo ng bagong Calamba, sabi ni Hidalgo, ang kanyang bayaw. Sa kasamang palad, ang kolonya na ito ay hindi nagkatotoo tulad ng dati niyang kolonisasyon sa Borneo dahil hindi niya makuha ang suporta ng gobyerno. Doon naman po ang nagtatapos ang aking discussion about sa exile in Dapitan. And the other discussion, it will continue of Mr. Pedtulusan. And that's all, and thank you for listening.